Iti daytoy nga agsapa, rambakan tayo iti aldaw, dagitiin na. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kalitiin na. Amin tayo ditoy ita katadaan itiin na. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kalitiin na tayo. Adda dagitiin na isudan apimusay, ket mailiw tayo kadakwada. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kalitiin na isudan apimusay. Adda dagiti babayi, isuda nga agtabtrabaho, manipod agsapa, agingga iti rabii, tapno maaywanan da, dagiti anak da. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kalitiin na ti daytoy apanawen. Adda dagiti babayi, nga agururay, iti panaganak da. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kalitiin agpaspasungad iti panaganak da. Adda dagiti babayi, nga awanan ti anak, ngem inaywanan, tinaraken, ken pinadakkel da, ti anak dagiti sabsabali nga inna. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kalitiin na ayat nga inna. Adda dagiti inna nga agladladingit, gapu iti pupusay ti anak da, nupay kasta, agtuloy ti inaldaw nga aramid da. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kalitiin na bilag nga inna. Agyaman kami ken Ken ka o apo, gapu kadagiti babayi, isuda anang muli kada kami, iti naduma-duma awagas. Sapay ta iti amin nga aramiden mi, mapadayawan da ka kuma, ida amen. Magtayo, ket ipikit natin ang ating mga mata, agkararag tayo, Apo. Apo, agyaman kami daytoy nga aldaw, iti daytoy nga agsapa, agyaman kami, ti adu nga parabor iti biag mi. Ita nga aldaw rambakan mi, iti naisang sangayan nga aldaw dagiti inna. Agyaman kami, Apo kadagitoy nga innami, apong mi, nga nangipateg, ken nang tagtagibi kada kami. Agyaman kami iti presensya ti tunggal maysa itatta nga aldaw, agyaman kami iti kired, ken nasayaat nga pamagbagi, ta nakasangpet kami, ket adda kami nga agdaydayaw ito'y saklang mo. Apo, tarabayan na kami, iti agda mga panawen. Ken Apo, I say a special prayer
kadagiti kakabsat mi nga nauram ti balbalayda, tulungam ida Apo, tarabayam ida, give them comfort, O God. No anyaman Apo ti mabalin nga may tulong, tulungan na kami ta maiyawat mi dagitoy nga tultulong sa pamamagitan din po ng aming mga kapatid dito sa iglesia. Apo, agyaman kami kadagitoy nga parabor nga iso ti intuding mo ito'y biyag mi. Agyaman kami iti daytoy nga aldaw ket agyaman kami Apo dalusam kad ti puso ken rik nami iti daytoy nga panagdaydayaw taano maamiris mi iti mensahe ti biag nga iso ited ti maysa nga kadaklan nga ina ito'y sidong mi. Agyaman kami Apo, iparukpok mo ti Espiritu Santo kadagiti amin ngagdengtengag ti online kastamat kanyami nga adda ita. Agyaman kami ket daytoy iti dawat mi itinaga ni Apo Jesus. Amen. Amen. Good morning! Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa presensya ng bawat isa sa atin ngayon. Madayaw iti Apo, ti presensya ti sumagtungal may sa kada tayo ita. Daytoy nga aldaw, kat special nga aldaw para kada tayo, agsipod ta, rambakan tayo ti aldaw, dagiti inna. Today is a very special day for all of us because today we celebrate Mother's Day. Special hindi lang para sa mga ina, kundi para din sa atin, sa ating mga anak. Because we owe a lot from our mothers. We owe a lot from our mothers. May mga ilang paalala lang po sa atin mga kapatid. Unang-una, tumataas na naman po ang cases ng COVID sa ating lugar, sa ating bansa. Let us take precautionary measures. Though, nagpapasalamat tayo kasi hindi na siya ganun kalala. Gaya ng unang-una. Pero still, let us always wash hands, alcohol, at kung nasa maraming tao, let us wear our face mask. One iti dayjay, safe tayo. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nung 3 days na ako may sore throat at may ubot sipon. Pero kahapon nung nag-antigen ako, praise God, negative. Kaya uso naman kasi ngayon ang ganito. Pero still, sabi ko kahapon, kahit na negative ako, ayoko pa rin bumaba. Better safe than sorry.
Sunod mga kapatid, agyaman tayo tip na baligi nga panakalpas iti district conference tayo, di kalman dito iglesia tayo. Ken into nung may nga Domingo, next week, iso ti panakaangay ti annual conference session, iti Philippines Annual Conference, ijay Central Church, 23 ti clergy session, 24, 25, 26 iti regular session. Iraman tayo ti karkararag tayo, dagito tubis po tayo, nag-preside iti annual conference, nagiti DSS, kan nagiti lay leaders, kan clergy, and deaconess members of the annual conference. Kablaawan tayo man, nagiti ag-birthday, ti dayto alawas. Sinong ating mga birthday celebrants sa linggong ito? We have Joash J. Ginto, Josefina Pascual, Lady Ann Valencia, Herminia Capul, Dr. Faustino Domingo, Eufrolina Cadiente, Peresi Cadiente, Ronnie Largado, Edna Bigayan, Evangeline Paking, Maria Katrina Caybanzon, Lucy Sermonia, Osmond Valencia, Paulo Alessandro Nira, Rosilien de Leon, Aviel Largado. Ken, at nakadipay ag birthday dita, mayroon pa bang nagdiriwang ng kalang birthday ngayon na nandito na hindi na pangalanan? At meron po bang mga nagdiriwang pa ng birthday na pangalanan? Pwede po bang pumarito kayo sa harap? At ang may pag-pray po namin kayo. Meron mula sa Muñoz. Pwede po bang pumarito sa harap? Sige na po. Meron po ba? May tinuturo Sige po. I-welcome din natin yung mga kasama natin, first-timers sa ating pagsamba. Sina kapatid na Cecil Samson, Marjorie, Melissa, Michelle, Merlita, Grace, Rosita, at Daisy. Pwede po bang pumarito din kayo sa harap? Punta po kayo dito sa harap. Ayan. Diyan po. Diyan lang po. Two, 4, 6. Asan yung dalawa? Ayan. Welcome po sa Nax United Methodist Church. Sige po, pwede po bang extend natin ating mga kamay patungo sa kanila at ipag-pray natin sila. Let us ask for God's blessing upon them. Maraming salamat o Diyos sapagkat dinala mo sina kapatid na Cecil, Marjorie, Melissa, Michelle, Merlita, Grace, Rosita, at Daisy sa aming kalagitnaan dito sa Nax United Methodist Church. Salamat po sapagkat hindi po aksidente na sila'y pumarito, kundi ito po'y iyong gawain. Kayong siyang nagdala sa kanila rito. Maaring sa simula napasama sila dahil sa mga kaibigan, pero alam namin na ito'y plano nyo para sa kanila. Dalangin namin ngayon na simula sa araw na ito, na pagsama nila dito sa simbahan, matanggap nawa nila ang pagpapala, matanggap nawa nila ang kasagutan sa kanilang mga panalangin at pangangailangan. Maramdaman nawa nila na sila'y mahalaga
sa simbahan at sa amin. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo rin sila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Pwede po bang kantahan natin sila ng God Bless You Always? Walang mga nagpa-birthday, kaya God bless yung kanta natin. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you. Welcome po and God bless. Iti panakaibasa ti nasantuan nga surat, manipod iti daan at ulag. Manipod ti libro ti Proverbio, 30 at may nga kapitulo, iti versikulo, 10 at 31. Kasto iti kunana. Iti awan pagkurangan na nga asawa a babae. Nagrigat ket din ti sumapol ti asawa a babae, a makabael iti pagrebangan na. Napatpatag nga adayo ngam iti alahas. Dakkel ti panagtalek ti asawa na kenkwana, ket pulos adinto pumanglaw. Bayat ti panagbiag na imbag iti paay na iti asawa na, ken pulos adi na dangran. Ipamaysana ti agaramid iti linen, ken ti delana asupot. Agisangpet kadagiti taraon nga aggapo iti adayo a lugar, akas ti panakaisangpet ti barko dagiti komersyante. Nariwet pay no bumangon tapno isagana na ti taraon ti pamilya na, ken ibagana ti ramiden dagiti babae nga adipen na. Agbirok iti daga, ket gatangan na babaen ti kwarta anataggadan na sana mulaan iti ubas. Naanap nga trabaho, napigsa ken nagaget. Amuna ti pateg ti amin nga aramiden na, ket agtrabaho agingga iti rabii. Agtibi ken ablen na ti bukod na apagan anay. Naparabor dagiti napanglaw ken marigrigat. Naparabor kadagiti napanglaw ken marigrigat. Saan abandanagan uray no nalamek taadda na imong nga pagan-anay ti pamilyana. Agaramid kadagiti abong ti katre, ken napintas alinen dagiti pagan-anay na. Agdindinamag ti asawa na, maysa kadagiti mabigbigbig nga umili. Agaramid kadagiti pagan-anay ken barikes, sana ilako kadagiti agtagtagilako. Natalged ken madaydayaw ti kasasaad na, ket awan pagdanagan na iti masakbayan. Naanos ti pagsasauna, ken nainsiriban dagiti ibagana. Kanayon nga adda aramida na, ket kitain na dagiti kasapulan ti pamilyana. Ipakita dagiti anak na ti panagdayaw da ken kuana, kastamet ti asawa na. Kuna ti asawa na, adu ti naimbag nga asawa, ngam artapam amin ida. Makaalilaw dagiti naimnas asaguday iti maysa a tao. Ket agkupas ti kinapintas. Ngem masapol a maidaydayaw ti babae nga agbuteng ken Yahweh. Rumbeng nga mabigbig ken maitanok kadagiti amin nga aramid na, ket maikari araemen ti tunggal maysa. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.
ang Ebanghelyo nating Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ang kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama nila ang bata, ngunit napansin nilang wala pala siya. Siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay sumama sa kanila pauwi sa Nazaret, at siya ay naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tenggen tayo ti mensahe ti kanta manipod iti Ilocano Choir.
Wow. Thank you, choir. Undivided. In our hearts, we're undivided. Totoo naman, sa choir na nga lang, undivided na. Tingnan nyo, ang Ilocano choir, mayroon dyan kasama sa traditional, sa chancel, at meron pa sa Tediding, actually, Vesper yan eh. Ano ate? O listen no? Ilocano choir, sinasamahan na kayo ng chancel ha. Kaya't sumama din kayo sa chancel. Ang lakas ng palakpak ah.
kailangan din nila kayo. We are one church. Isang simbahan lang po tayo. In our hearts, truly in our hearts, we're undivided. Isang simbahan po tayo. Mga kapatid, ang atin pong tagapagsalita ngayon, ti speaker tayo tatangag sa paket. Actually, ti mo na nga kinasarita na ni Mrs., ni Ruth. Ngayon ko na nagiti angels, apay, di lang mabalin nga ni mother. Ay ayat mo dyan maysa. Which by the way, ora iso na, nakarumati sore throat na. Di ikalma na halos di nga bimaba. Idi inbagak ka ni mama, dagos mo't nga inawat na. A mother who welcomes everybody. A hospitable mother. Isuti naka adalan mi nga kakabsat. No kasano nga itrato dagiti estranghero ken sang ili. Naadal mi kanyada kani kayanday di papa. Nga no adda estranghero no adda sa bali nga tattao nagkasapulan, i-welcome ida, tulungan ida. A mother who teaches her children the ways of the Lord, ken dagiti wagas iti unag ti pagtangan. Isuti nakaadalak no kasunod agluto, aglaba, agplantsa, ni manong ko isuti katulungan ni Daydi Papa Jatalier, siyak mo ti katulungan ni mama ito nagtibalay. Ni manong adanto jay nga agis estimar ti motor, nakaminto ko ni mama ti dayjay ti gripo aglablaba. A mother who prays for us. A mother who always understands. A mother who manipo din nagdestino no umalis akit kasapulak titulong na tapno agempake kada isagana dagiti amin nga gamit adadta. Isu ti rason na pengadda dito yung Metro Manila. Manipod pa'y Mayo de la Sir. Agawid kuman nga kunami ka hindi nakaalis kami dito yung Nax. Hindi na isimpami ti dado magamit pinagawid kuman nga kunami. Urayam laging ga Central Conference tagigidan tayo ton kalpasan Central Conference sa katugawid. Ni di mo naka attender ti Central Conference ay sumudya pa nagsakitnan. Ngam iti dayto nga panagsakit na nakitak no kasano ti kinauneg ti pamati na. Dagiti kakabsat na kakabagyan dinadamag dati sakit na kano dinadamag da sakit lag sangit da ngam suna ko na isu ti mang comfort katakwada ko na naimbagan ako pinaimbagnak ni Apo Dios. Kakabsat tagsao ka na tayo ita Mother's Day tingungutan mi nga ina, Edna Camarillo Galinato. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Jak payla na irugrugi iti agsao. Agtad-tad-tad matan iti luwakon.
Diya kamutan na nung iti pakinakam ko. Naglakaak nga agsangit, tatay diya lang introduction na kanya kung dato'y ingungutan tayo nga anak. Umanayon day diya nga mang paarubos, iti luwa, iti may nga ina. Kat ita tuya nga rod iti sangwanan mo. Adurigat ko na pong mangi gawgawid dagitoy luwak no kasano iti aramid agsipod ta aglaok iti ragsak ko ken ladingit aglaplapusanan iti ragsak ko ket daytoy itattaluak luwa iti kinaragsak agsipod ta inikandak iti gundaway tapno iti kasta, umaymat mangibingay kada kayo. Ti kababalin, no kasano ti rebengan agbalin iti may nga ina. Ket sapay kumata, ti apo tulungan nak, no kasano nga inak itata ibingay, daytoy met addasang kabasit nga kapanunutak maipanggap iti maysa nga ina agsipud ta agsauak tatta ditoy sangwanan niyo base iti mabasa nga nakasurat iti Biblia ken base met kadagiti kapadasak kas maysa nga ina. Tinaibasa tatay, nga iso tinakaadawan iti teksto tayo, iti Proverbs 31. Hawakan ko, Mother. Okay na? Okay na. Thank you. Verses 10 to 31, kat nangagantayo ti inbasa itatay iti ni Ethel, nga iso iti nakaadawan at ti mensahe. Ngam ti kang runaan na verses manipod 25 aging gati 26 nga isuna kunana ito'y ti pakaadawan na iti buod wenno pakabulan iti maysa nga ina nga iso agtrabaho iti nainget, she works hard, generous, mapagbigay saan nga naimot, prepared, amuna nga isagana dagiti banbanag nga kasapulan iti pamilya, can fear of the Lord, isuti kang runaan na, iti panagbuteng na iti apo. Nagrigat iti agsao iti mix nga audience. Ang hirap magsalita ng mixed audiences kasi alam ko, ngayon, marami ho ang hindi nakakaintindi ng Ilocano. May mga audience tayong mga Tagalog, kaya sisikapin ko pong ibahagi rin sa inyo. At pasensya na po sa aking pagsasalita kasi konti lang po ang kaalaman ko sa language na Pilipino. Kahit po, nung maliit ako, tumira din kami dito sa Manila. Pero that was long time ago. Kasi once, my father is a military, Presidential Guard Battalion, kaya so we stayed in Malacanang for almost 10 years also. And then, nung balak na siyang ipadala sa Hulo, saka na kami lumipat ng Ilocos and Abra. So, ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano at kung ano-ano ang mga qualifications ng isang ina. Siya ay, she works, nagtatrabaho, she works, ano ba ang tawag doon? She works hard.
Nako, nahihirapan ako sa hard. Okay. She works hard, mapagbigay, hindi madamot, at palaging inaaalala kung ano ang kinabukasan ng kanyang mga anak, ng pamilya, at higit sa lahat, ang kanyang pagiging makadiyos. Sino ba sa inyo ngayon ang buhay pa ang kanyang mga magulang? Lalo na sa mga senior citizens. Mapalad kayong mga seniors. Bakit? Kasi ang inyong mga magulang ay pinagpala. Sabi nga, kapag may 70 years na ang ina, ang magulang, pinagpala na. How much more kung more than 70 years? Talagang ang Panginoon ay pinagpapala ang mga taong na marunong kumilala sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, at lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, congratulations, parents, mga bata, na kayo ay may mga magulang pa, lalo na may mga inapang nabubuhay na kapiling ninyo. At nalulungkot ako sa mga bata, pati na rin sa ating mga adults, na hindi natin naranasan ang pagmamahal ng isang ina. Nalabit ti Apo, adda sabali, adda plano na itibiyag tayo. Nga napinpintas pay, ngam iti napalabas. And I'm sure, ang Panginoon talaga ay may planong magandang kinabukasan para sa atin. Kung kaya't kahit man masakit sa ating kalooban, nawalay tayo sa ating mga mahal sa buhay. At ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano yung mga plano niya sa atin. So, trust in the Lord, and He will never forsake you. Maniwala lang tayo sa Panginoon. Agtalek tayo. Kas iti panagtalek ko kenkwana, idi siyak at nagsakit. Hindi ko inakala na ako ay magkakasakit ng ganito. Kasi, before, wala akong maintenance, wala akong nararamdaman na kahit ano. Ang sa akin lang ay, ang alam kong sakit ko, yung mababa ang hemoglobin ko sa dugo. Pero, hindi naman ako nagme-maintenance, kundi multivitamins with iron lang. But then, dumating ang panahon, dimtang tiyempo nga, nagkasakitak ditan, first time ko ever since na ipanganak ako na na-confine sa hospital. Oo, nag-i-stay ako ng hospital dun sa anak ko, kasi may kapatid si pastor, nakabsat na nga gusing. And we stayed in the hospital for almost a month para iti operasyon na dito sa Veterans Hospital. And then, second time, idi agsakit iti father da. Nalagi kami sa hospital mahigit 1 buwan, kaya doon ko natutunan kung paano ang mga galaw sa hospital, kung ano ang gagawin. Kasi sa hospital wala kang ibang aasahan na mag-aasikaso sa iyong pasyente kundi ikaw lamang. So, kahit na nasa probinsya kami, sa panahong yun na nasa hospital kami, ako lang mag-isa ang nagbabantay sa kanya kasi
ayaw niyang may ibang magbantay sa kanya. At saka mga anak ko, pumupunta lang sila, umaalis din. So 24/7, hindi ako masyadong nakakatulog. Ewan ko kung saan ko kinuha ang aking lakas. Kung bakit sa mga panahong yun, hindi ko man lang naramdaman ang pagod. Hindi ako na-stress kasi sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Alam ko na ikaw ang aking gabay, ang kasama namin, at alam ko na hindi mo kami pababayaan. At Lord, alam ko rin kung ano ang kahihinatnan ng aking asawa. Kaya, I offer you. Inihahabilin ko na siya sa inyong kamay. Kaya, nung pumanaw siya, ako lang mag-isa. Natal na iti panunot ko, agsipod ta, whatever comes into our life, kung ano man ang dumarating sa aming buhay, tinatanggap ko and I never complained. I never questioned God kung bakit, Panginoon, ganito ang nangyari sa akin. Hindi ho. Kundi, ang sabi ko, Panginoon, I accept it because I know, alam ko na ikaw ay may magandang inilalaan para sa aming buhay. At ganun din ang aking ginawa nung ako'y nagkasakit. Never akong nag-complain na, Lord, bakit ganito? Never na pumasok sa isipan ko ang mga negative things. Kundi sabi ko, Lord, alam ko na ako ay iyon ang pinagaling. And in your time, in God's time, makikita rin ng mga tao ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng aking paggaling. And thanks be to God. Noon, hindi ko maigalaw ang aking mga paa. At ngayon po, nagpapasalamat po ako sa inyong mga prayers. Kasi nakakatayo na po ako. At sa aking paghawak sa mga bagay dito sa aking wheelchair, I can move by my own. Kaya, nagpapasalamat po ako sa mga prayers ninyo, sa mga assistants, na kayo ay ginamit ng Panginoon upang ako ay muling mabigyan ng pangalawang pagkakataon at makihalubilo sa inyo. Salamat, Lord. At ngayon ibabahagi ko ang mga iba pang characteristics ng isang mother. Kasi, ang pagmamahal ng ina, yan ang greatest. Ti ayat ti ina isu ti kadakkelan, nga banag nga di tay pulos maisukat, masupapakan. Tati ina, kabaalan na nga isalda iti bukod na nga biyag, para laeng kadatayo nga anak na. Manipod idi insikog na tayo, ininaw, insikog. Tinartarakan na tayo. Han na nga kinayat nga, nurumwar tayo, iti saklot na, adda na sakit tayo, iso nga, ti ina tinartarakan na kan, manipod ka addam, iti uneg, iti tiyan na. Kat idi inruar na ka, inpas ngay na ka. Tisa ka na nakasalda. When agoy uyaoy, di jay abot ni tanem, ni patay. Isuti ko na da. Kat da jay maysa, isuti adday tigasda. Masidadaan nga mangisalda iti biyag na, tapnulaeng sika nga anak, maaddaan ka iti biyag nga nasa liwanwan. Madan ka iti masakbayan.
nga nasayaat. Manipod iti bigat, isuti umuna nga agriing, tapno isagana na, dagiti kasapulan iti anak nga, habang nga mapanda, sabay nga mapanda, agbasa. Ikarigatan na nga sapulan, amin nga kasapulan ti anak na, nga agbasa, tapno iti kasta, maipaayan na ida iti nasayaat nga masakbayan. Ket no agsakit ka nga anak, ni ina, haan nga makaturog, saan nga makaidna, agsipod takit kitaan na, sipsiputan na ka, no anyaman dagiti baring mapasamak ka, ket day tapuso ni ina, si dadanag akan kanayon. Bumangon ititingay ti rabii no mangagna nga agsangit ni anak na, uray no makatkaturugan. Bumangon, suktan na ti lampin na. Tapno iti kasta, dayta nga anak, haan laeng nga agsakit. Iti bigat, adu ti trabaho ni ina. Ket no naisagana nan dagiti kasapulan ti anak na nga mapanagbasan, the giant, agduduma dagiti aramid na iti pagtaenganan. At dakat nga no kaya na nga mapagigiddan ti talong at trabaho, aramidin na. Base iti experience ko, based sa aking noon, ako ay naglalaba nandoon, yung labahan. At the same time, nagluluto pa rin ako. Iniiwan ko yung labahan doon. Tatakbo ako doon sa kusina at magluluto. Tapos tatawagin naman ako ng aking asawa, sandali, dito ka muna, hawakan mo ito. Pakiabot nga yung ganito na remyenta, hindi ko maabot. Ganon po ang aking ginagawa nung maliliit pa ang aking mga anak. 8 sila, namatay yung isa. 7 boys and 1 girl. Lahat sila, wala akong kasamang nag-alaga sa kanila. Ako lang mag-isa. Nang medyo lumaki na yung aking mga anak, katulad ng sabi ni Pastor kanina, kasi siya ayaw niyang gumawa sa talyer. Kaya, andun, siya ang kasama ko sa kusina. Kaya natuto siyang maglaba, magluto, at manahe. Marunong din ho siyang manahe. Mga gawaing bahay, ginagawa niya. Dahil ako ang kasama niya. Nung maliliit pa sila, ang nanay kasi ay matipid, marunong mag-recycle. Kasi kapag mahirap ang isang pamilya at ang nanay, madiskarte. Marami siyang nagagawa. Nung maliliit ang mga anak ko, hindi ko ikinakailan na mahirap po kami. One time, yung mga damit nila tinatahi ko. Yung mga may butas, sinusulsihan ko, I patch them. Tapos, yung panganay kong anak, yung t-shirt niya may butas dito. Tinahi ko, linagyan ko ng patch doon sa likod, sa loob. Tapos yung harapan, naging ganun na. Para gusto nilang isuot, sabi ko, wow, ang ganda ng damit ng anak ko. Oh, may TV. Imagine yung anak ko, tuwang-tuwa. Kasi dahil sa mga praises ko ganoon, para maengganyo sila na isuot yung mga ginawa ko ng mga damit nila kasi hindi na sana dapat
isusuot yun. Pero dahil sa aking pagkamalikhain, nagawan ko ng paraan, kaya ayun. Gusto nilang isuot. Yung mga pants nila, tinatahi ko, yung mga shorts, gumagawa ako. Kasi hilig ko ring manahi. Kaya ganun po ang aking ginawa. Ang isang ina, ginagawa ang lahat, ginagawan ng paraan para lamang makat off yung mga ibang gastusin sa bahay para man lang makatipid upang sa ganon ay may maipambili ng mga prime necessities, yung mga talagang kailangan ng pamilya. At ukol naman sa mga pagkain, kung marami kayong mga anak, ang ina, pare-parehas ang trato ng ina sa kanyang mga anak. Ang aking mga anak noon, kapag sila ay papasok, kung may itlog na kakainin, kasi commonly, kanin, kape, itlog. Alam nyo ba kung ano ang ginagawa ko sa itlog? Binabati kong mabuti kung dalawa ang itlog. Kung ilan sila. Binabati kong mabuti para sa ganon ang akala, para dumami kapag naiprito na. Hayun, kapag luto na, hinahati ng parehas. Para man lamang may maisubo sila, makain sila, kasama ng kanin o kaya ng kape. At ang kape namin noon, yung rice coffee. Ganoon ang ina. Kung iilan naman ang mga damit, inuuna pa yung damit na uniform bago yung iba kasi alam niya na iyon lang ang gagamitin ng mga anak, kaya inuuna pa. Siya ang unang gumigising sa umaga at kahuli-hulihang natutulog sa gabi. Kasi tinitingnan niya na lahat ng mga kinailangan nasa proper places na itatabi niya at yung mga kakailanganin sa kinabukasan, ipiniprepare na niya kung ano ang gagamitin ng mga anak. Ganun. Tinitingnan niya na ang mga bagay sa kinabukasan ay prepared na. Ang ina, masakripisyo. Kahit na walang-wala na siya, lumalabas, naghahanap para lamang maibigay sa mga pangangailangan ng anak, ng pamilya. At alam nyo ba kung ano ang pinakamasarap na pakinggan ng isang ina? Kung ano ang salitang pinakamatamis sa kanya? Ang sabihin ng kanyang anak na, kung lalo na sa unang pagsasalita ng mga anak, yung mama, nana. Kasi ang ina ang una nating guro. Habang hindi pa nakapagsasalita yung anak natin, di ba sinasabi natin, mama, nana. So, tayong mga ina ang unang guro ng ating mga anak. At kapag nagsalita na ang ating mga anak ng ganon, di ba tuwang-tuwa tayo? Ay, makasarita tayo anak ko. Ayun. Halos lumundag din tayo sa tuwa. Kasi, yun ang hinihintay natin. Magsalita ang anak
lumaki ang anak at sabihin sa atin na maski hindi niya masabi yung I love you, ang pagyakap ng anak sa ina, ipinahihiwatig ng anak na mahal niya ang kanyang ina at sa kanya lamang siya kumukuha ng lakas. Sa ina siya sumasandal. Sa ina siya umaasa. At sa ina nakasalalay ang kaniyang buhay. At ang ina, katulad nga ng sinabi ko, kahit buhay niya, kaya niyang ibigay sa anak. Ikamatay man niya. May mga instances na ang ina ay mamimili na alam natin napapanood o kaya sa totoong buhay, kung may sakit ang ina at hindi na siya pwedeng magsilang sana. Pero ang ina gusto niyang isilang ang kanyang sanggol. Alam niyo kung ano ang pinipili niya? Mas pipiliin pa niyang mabuhay ang sanggol niya kesa sa kanyang buhay. Ganon kadakila ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. At pasalamat tayong mga anak kasi nagkaroon tayo ng ina na mapagmahal. Ina na mapagkalinga. Na kung kailangan natin sila, tumatakbo sila para lamang tayo damayan sa ating mga kahirapan. Ang isang ina ayaw niyang makita na ang kanyang mga anak ay naghihirap. Bagkus gusto niyang akuin ang paghihirap ng isang anak kesa panuorin siya sa ganong sitwasyon. Lahat ng bagay ginagawa ng ina at itinuturo ng ina. Ang pagiging maunawain, mapagbigay, tumulong sa mga nangangailangan. Hindi porket ina ka ay hindi mo na rinerespeto ang iyong mga anak. Hindi po. Kahit na tayo ang kanilang mga magulang, bigyan din natin sila ng respeto. Kasi hindi, may mga bagay-bagay na kung minsan, marami ring pagkukulang ang isang ina at ang mga anak, kung minsan ay mas nakakaintindi pa. Kaya tayong mga anak, bigyan din sila natin ng respeto. Unawain natin sila. Kasi never na mapapalitan natin ang ating mga ina. Mapalad tayo, tayong may mga magandang buhay. Kasi ang mga bagay-bagay na kinakailangan natin, na ibibigay ng ating mga magulang, ng ating ina. Pero paano na yung mga may mahihirap na buhay? Doon mo nakikilala kung gaano kadakila ang isang ina. Kasi gagawin ang lahat para sa iyo. Maganda man ang ating ina, o kaya hindi man kaaya-aya, o may mga diferensya. Huwag nating tingnan kung ano yung nakikita ng ating mga mata. Bagkus tingnan natin ang kalooban nila. Kasi dahil dyan sa kanilang kalooban, dahil sa kanilang pusong mapagmahal, ikaw ay kinalingan niya, pinalaki, at kung ano ka ngayon, yun ay
sa kadakilaan ng iyong ina. Kaya sa araw na ito, bigyan natin ng pagpupugay ang ating sariling mga ina. Mapalad tayo at sila ay narito pa sa ating piling. May mga darating ang panahon na sila ay mawawala sa atin. At kapag hindi pa natin naipadama ang pag-ibig na dapat nararapat sa kanila, gawin na natin ngayon. Ngayong sila ay matatanda na, kung ano ang ginawa nila sa atin noon na pag-aaruga, ganon din ang ating gawin. Huwag natin silang talikuran kapag tinatawag tayo. Kasi nung tayo ay maliliit, isang tawag lang natin sa kanila, tumatakbo na sila sa atin. Nung tayo ay nag-aaral, "Nanay, wala akong ganito." Maghahanap si nanay. Darating siya, may dala-dala na kung ano yung bagay na iyong kailangan. Hayan siya at mangutang sa mga tao. Ipangutang ang iyong pangangailangan matapos ka lamang sa iyong pag-aaral. Ako noon, sabi ko sa Panginoon, "Lord, ewan ko kung saan nanggaling na iyong mga kamay ang mga tinustos ng aking anak. Hindi ko alam kung sa kaliwa o sa kanang kamay nanggaling. Kanang kamay mo nanggaling ang mga blessings na ibinigay mo sa amin para lamang mapag-aral ko ang aking mga anak." Kasi po noon, nung nag-aaral pa sila, kapag tumunog na ang cellphone, tik, 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 kinakabahan na po ako. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi alam ko na yung mga anak ko nangangailangan na naman ng pera. At sabi ko, "Lord, saan ko na naman kaya hahanapin ang ipapadala kong pera?" Gayon pa man, ako po ay volunteer health workers, barangay health worker sa aming barangay. Alam ko nangangailangan ako ng pera at dapat sana unahin ko yung pangangailangan ng aking anak. Pero sabi ko po, uunahin ko muna ang pagsisilbi. Uunahin ko muna itong araw na ito. Sasamahan ko yung taong nangangailangan sa akin. At susunod na lang yung aking pangangailangan. Ganon po ang aking ginagawa. Nagsisilbi muna ho ako bago ko asikasuhin yung pangangailangan ng aking anak, pamilya. Pero hindi ko po alam na sa mga ginagawa ko po palang ganon. Meron na po pala ang nakalaan doon na hindi ko alam na magbibigay ng aking mga pangangailangan para sa aking mga anak. Kaya yun ang itinuturo ko rin sa aking mga anak. Maging serviceable, mapagsilbi dun sa mga nangangailangan. Huwag maging maramot. Kung ano ang kanilang kailangan at kaya mong ibigay, gawin mo. Kung wala ka mang financial, gawin mo yung serbisyo mo sa kanila na libre. Kasi yun ang tatatak sa kanila, sa kanilang isipan. Ang pera na babayaran, ngunit ang utang na loob, mahirap mong bayaran. Ang isang ina, nagiging
parang sikat, parang ganun. Kasi kilala siya kung siya ay mapagkawang gawa, mabait, pagdidin na maganda. Ay ninanang ni kastoy si kayo, naglaing kunada. So, maiday-dayaw iti pamilya ng runa ni asawa. Kasi haan nga maartapan, iti makinruar nga kinapintas, nga buya, ti linaon, nga kababalin, iti puso, iti maysa nga ina. Nga rod na kayo nga anak ko, kayong mga bata, sundin nyo ang payo ng inyong mga magulang, ng inyong ina, ipadama ninyo sa kanila, na sila ay mahal nyo. Kasi, tulad ng sinabi ko, darating at darating ang araw na sila ay hindi na natin makakapiling. Kaya habang maaga pa, gawin natin, padama natin sa kanila na sila ay mahalaga sa atin. Kat celebraran tayo nga rod da ito nga aldaw ita, Mother's Day. Utuban tayo nga nasayaat. Kat sapay kumata mabigbig tayo, ti kinapatag. Iti maysa nga ina, iti biyag tayo. Amen. Agyaman kami inang ti panangibingay mo kanyami ti kapadas ti na nabagas na kapadasam iti kababali ti may nga ina. Maawagan man apo ito'y sango ni Sir June, ang Church Council Chairperson natin, ni Ate Neri Samonte at Lea Amor Antonio. Agpasango kay Manbasit apo ti panangi ited tayo ti token. This certificate of appreciation is hereby given to Mami Edna Camarillo Galinato in recognition in her indelible commitment in proclaiming God's word during the Ilocano worship service in celebration of Mother's Day with the theme Motherhood, a Ministry, given this 14th day of May 2023 at Knox United Methodist Church, Santa Cruz, Manila. Meron din po from Ilocano service naman. Thank you, Dick. From Ilocano Service, Mother's Day 2023, Mother Edna Camarillo Galinato. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but yours surpass them all. From the book of Proverbs 31, verse 28 up to 29. From Ilocano Service. Happy Mother's Day, Mami. Agyaman kami apo. Inang, thank you. Thank you din, teacher siya. Itangarod. And this time, may we call on all the mothers who are here. Dito pa sa taas.
Lahat po ng mga nanay na nandito, pwede po bang punta kayo sa harap? Kakantahan kayo ng mga bata. Yung mga bata naman dito sa taas. Lahat po ng mga nanay, dito po sa harap. Nais po namin kayong batiin na maligayang araw ng mga nanay, mama, mami, ang ilaw ng ating mga tahanan. Ang espesyal na araw na ito ay para po sa inyo. Ang ating pong iglesia ay merong munting handog na ipagkakaloob sa inyo. At gaya po ng ipagkakaloob po namin sa inyo, ang dalangin namin, patuloy kayong maghalimuyak. Patuloy na bumango kayo sa mabuting gawa at sa pananampalataya. Nais din nating mag-alay ng isang awit mula naman sa ating mga bata. Hello. Happy Mother's Day po. Pwede po ba kayong ma-request na lumuhod?
At sang-ayon po sa utos ng ating pastor, ako daw po ay mananalangin para sa inyo. Pwede po kayong lumuhod sa ating mga luhuran. Pwede po ba natin lahat ng mga bata at mga anak at kabiyak, i-extend po natin ang ating mga kamay sa kanila? Kapahayagan ng pagpapala ng Panginoon sa buhay ng ating mga ina. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo sa amin. Tunay, Panginoon, na sa bawat araw damang-dama po namin ang iyong pag-ibig, sapagkat binigyan mo po kami ng mga magulang. Binigyan mo po kami ng ina, Panginoon, na sa amin ay nagbigay ng buhay. Mula pa lang sa sinapupunan nila, Panginoon, naranasan na po namin ang init ng kanilang pagmamahal at aruga sa amin. Lord, salamat po sa buhay ng aming mga ina. Ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na magliwanag ka sa kanilang mga buhay. Patuloy na ang kanilang pananampalataya ay tumanglaw, Panginoon, at magbigay ng liwanag, hindi lang sa kanilang pamilya, bagkus sa lahat ng taong nakakakita at nakakasalumuha nila. Magliwanag ang iyong mukha sa kanilang buhay. Magliwanag ang kanilang pananampalataya upang marami pang mga anak mo ang mahikayat, maimpluwensyahan dahil sa buhay ng mga magulang po namin ito. Lord, salamat po. I-bless mo po sila, Panginoon. Dalangin po namin ng mabuting kalusugan. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na kagalakan, yung joy ang ipagkaloob mo sa kanilang mga puso. Ang mga ina na tumatayong ama't ina sa kanilang pamilya, ang mga single mother, Panginoon, na nagtaguyod sa kanilang sambahayan kahit sila ay nag-iisa. Lord, salamat po sa katatagang ipinagkaloob nyo sa mga magulang namin ito. Patuloy mo pong dinggin ang panalangin ng kanilang puso. Patuloy mo pong ibuhos ang iyong masaganang biyayang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po sapagkat hindi lang sila ilaw ng tahanan, kung hindi ilaw sila ng sanlibutan, ilaw ng pananampalataya na sa amin ay umaakay at nagtuturo. Pagpalain mo sila, Panginoon, 10 ng kanilang pamilya, ang inyong pagsama, ang lagi po nilang maranasan sa kanilang buhay. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa buhay ng aming mga ina. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, Happy Mother's Day. Bigyan po natin ng malakas na papuring palakpak ang ating mga nanay. Lahat po ba kayong mga mothers meron pong pabango? Sino pong walang natanggap? Meron pa po bang ina dyan na hindi nakatanggap ng pabango? Meron. Teacher Sharon? Asan na? Ayun. Sige. Mamaya po, bibigay sa inyo. Thank you po. Tatangarot iso ti panakay paay dagiti sagsagot tayo, maawagan dagiti ushers.
Agkararag tayo, at tuyo Diyos, dagito'y asagot, in kami paidakan ka. Bendisyonam ka dagito'y, makayayo ka di dagito'y tisangwanam. Aramatam dagito'y wapo tapno may palpalawa pa'y iti pagariam. Bendisyonam dagito anak mo na ipay ka dagito'y, agtultuloy ka di iti panakaawat na taglap na pusana na parabor mo. Tinagan mo Kristo. Amen. Agkararag tayo. Umasidag kami maminsan pa'y kan ka, O Diyos. Nangagan mi, ti mensahem ka na kami. O kasano ti biyag, kan ayat ti may nga ina. Agyaman kami, gapu, iti panaypaay mo, dagitiin nami. Malagip mi, dagiti sakripisyo na. Malagip mi, O Diyos, kasano nga unang endati mangipaay tagpaay ka na kami mangisagana tagpaay ka na kami ngam ti bukod da ngarod ti daytoy a Domingo dagitiin na agyaman kami ken ka gapu kadakwada dawaten mi met karitan na kami nga anak tapno mabalin mi kadi ngay paay ti ayat kadagitiin nami ayat na awan makapada. Iti kanito kadi wapo nagkapoy ti bagida. Mabalin mi kadi na kami nga anak apagserbian ida. Mabalin mi kadi nga ipaay mo ti biag mi para kadakwada. Pakawanan na kami
No adadagiti kanito nga, makulitan kami, gapu, ta, babakit dahan. Pakawanan na kami, no daduma, mapukaw ti anos mi, gaputa, nakapoy dan, kat sandan nga mabalin nga, armidan na kiti dati nga aramidan da. Pakawan na kami, no daduma, mabugkawan mi ida, gaputa, agkapoy matan, ti panagdangag na. Apo Diyos, ipariknam ka itiin namin. Nga ay-ayatan mi ida. Nga sika adda akan kalahin kadakwada. I ask you, dear Lord, that you please bless this congregation, this worship service, these people now. Be with them. Listen to their prayers. Listen to their petitions. Listen to their cries. Bless also, Lord, their families as well. Bendisyonam ti pamilyada. Bendisyonam. Nagiti ka ingungot na. Si kakaditi ng runa, amang ipaay, ti kasapulan na. Bendisyonam ti iglesia. Bendisyonam. Nagiti amin, akamungan. Tinagan mo Kristo, na ito'y kararagmi. Amen. Kabsat, ti panagdaydayaw tayo ti daytoy oras ket agpalpas, agturpos. Ngem ti karit kada tayo nga ayatan tayo dagiti inta tayo. Ti karit kada tayo nga ibingay ti ayat ti Dios ken ti mensahe ti Dios kay ti sabali agtuloy. Intayo nga rod, ituloy tayo nga ipatag aywanan ayatan dagiti ina tayo. Ituloy tayo nga ibingay ti mensahe ti Apo kada tayo kay ti amin na tao. Ket kas mapan tayo ti parabor ayat ken pamendisyon ti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo madda kuma kada kayo itaken tagnanayon. Amen. Amen.